tayo sa ating setup computer networks. First step is i-reset muna natin yung WAP natin na gagamitin para sa ating server. And doon naman sa kabila, sa client, ay gagawin natin siya as router. Okay, reset lang muna natin siya para matanggal yung mga ginawa nilang IP para dito sa ating mga modem o dito sa ating mga router na ginawa nila. So ayan, successful naman ang pag-reset natin at umpisahan na natin ang ating COC2. So dito is umpisahan na natin, isaksak na natin yung mga LAN cable dun sa mga LAN port natin dyan sa likod ng ating mga router at dun sa ating PC. Malalaman natin kung gumagana rin yung wire, kung iilaw nga ba yung pagsasaksakan natin dun sa may likod ng CPU natin. Makikita natin na iilaw yan kapag gagana or kung gumagana ba yung wire, or kapag hindi naman umilaw is naglulus yung wire. So ayun, umilaw siya, so ibig sabihin gumagana yung wire natin at hindi siya naglulus. So dito, first step, punta muna tayo sa Microsoft Edge natin o Internet Explorer at i-search natin yung default na IP address ng ating mga router or modem, which is 192.168.0.1. Yun po ang default na IP address ng mga router natin. So ayun, pag naano na natin, mag-a-appear na yung login or yung login page ng ating router. Gawan muna natin siya ng password. So ang nilagay kong password dito is CSS at 12345 since CSS kami at yun ang required na nakalagay dun sa aming paper na binigay ng assessor. Makikita natin quick start. Choose natin yung access point since wireless access point o WAP yung gagawin natin dito sa ating router o dito sa ating modem. Type na lang natin yung first name natin or yung last name natin kung ano ang gagamitin natin. Lagyan rin natin ng password. Same lang din sa password na nilagay ko nung una, which is CSS at 12345. So dito, makikita natin yung sa taas, which is the LAN type. Palitan natin ng static. Palitan natin rin yung IP address. Ang ginamit ko dito is type A, which is, ang ginamit ko is 10.1.1.4 kasi ang WAP po ay pang-apat. Subnet mask po ay palitan din natin. For class A, ang gagamitin natin dun sa subnet mask is 255.0.0.0. So and dito, check na natin kung tama nga ba yung ating mga nilagay para sa ating wireless access point at tama ba yung mga details na nilagay natin. Antayin na lang po natin siya na mag 100% or makumpleto para malaman natin kung okay na ba o hindi. So dito is lagyan na natin ng IP address yung ating PC. Sa server po ay ang huli niya is 1 kasi siya po yung server. At sa client naman is 2 yung ilalagay natin. So lagyan naman natin siya ng inbound rules para pag magko-connect tayo is gagana siya. And dito, isa-type na ulit natin yung IP address na nilagay natin doon sa WAP, which is the 10.1.1.4. And add natin to pag lumabas siya. Add lang ng add po. Dito ilagay na ulit natin yung ating WAP or ilagay na natin yung password, which is CSS at 12345. And ayun, okay na. Check na natin kung tama ba yung ating mga nilagay kanina.
Okay, dito naman tayo sa Windows 10 yung client. Okay, go ulit ang inbound rules natin. Dapat same pala yung name ng ilalagay nating inbound rule para mag-connect silang dalawa. So, ayan, punta ulit natin sa browser and search na natin ulit yung default ng ating mga router, which is 192.168.0.1. Punta tayo sa ating wireless. Palitan na natin ang pangalan. Ang nilagay ko sa kabila is, sa WAP natin is yung first name. And dito naman sa ating router is last name ang aking nilagay. So, ayan, na-save na siya. Punta naman tayo sa network, dun sa LAN. Palitan natin IP address. Sa router pala is 3 yung dulo niya. Ang nilagay ko dito is 10.1.1.3. And ang subnet mask niya naman po ay 255.0.0.0. Then wait ulit natin na matapos itong naglo-loading para malaman natin kung okay na ba yung ginawa nating router or so ayan, nag-appear ulit yung login page. Login na ulit natin. Lagay ulit natin yung password which is the CSS at 12345. And dito naman, punta tayo sa DHCP. Dito natin i-consider yung IP address ng ating PC which is 10.1.1.2 kasi sa client po is 2 ang dulo niya. So makikita natin dito na yung dulo ng una is 100, ang dulo naman ng pangalawa is 199. And palitan natin yan ng mga dulo, yung dulo niya ng mga 2. Pindutin natin yung Windows plus R and type natin yung CMD and OK. Ayan. Type natin yung IP config kung tama ba yung nalagay natin sa DHCP na IP address or hindi. So makikita natin dyan na hindi pa rin napalitan yung IP address dun sa DHCP na lagay natin. Ang gagawin natin is i-restart lang natin siya para makita natin kung okay na ba or hindi. Same process lang ulit, mag Windows plus R ulit tayo and type natin yung CMD and type ulit natin yung IP config para malaman natin kung nabago na ba yung IP address na nilagay natin or hindi pa. So ay nakita natin na okay na at na-save na, napalitan na rin yung ating IP address na nilagay sa DHCP. So it means okay na at maayos yung pagkakagawa natin. So dito, pindutin ulit natin yung Windows plus R and i-type natin yung ping at yung IP na nilagay natin which is the 10.1.1.2 para makita natin kung okay ba. So ayan, nagre-reply. So it means gumagana or tama yung ginagawa natin. Ipin din natin yung sa may router na ginawa natin. So ayun, nakita natin doon na gumana. Ayun, isaksak na natin sa ating switch hub yung mga wire. So, ang mga wire natin dito is 4, which is switch hub to PC and switch hub to wireless access points, which is the WAP. And another dun sa client natin is another wire for switch hub to PC and another wire for switch hub to at our router. And ayun, i-type na ulit natin yung mga ping, yung ating PC sa kabila at PC rin sa kabila para malaman natin kung gumagana ba yung mga wire or tama yung process ng ating mga ginawa. So makikita natin doon ulit tayo dun sa ating browser. Ipapakita natin doon yung mga i-check ng assessor and balik ulit tayo para may pakita natin yung mga IP. Same lang din sa kabila ng ipapakita para malaman ng assessor kung tama ba yung ginawa natin ng mga process at kung meron ba tayong mga lapses na ginawa doon sa ating pagse-setup ng computer network. Yun lang po. Thank you!